sa witness protection ng pamahalaan ang pangunahing testigo sa pagpatay sa transgender woman na si Jeffrey alias Jennifer. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, hawak na ng pamahalaan ang star witness na itinatago sa pangalang Barbie na umano'y huling nakakitang buhay kay Laude bago ang krimen. Matatandaang natagpuan patay sa loob ng isang kwarto ng hotel sa Olongapo City si Laude nung isang linggo matapos itong mag-check-in kasama ang isang dayuhan. Pangunahing suspect sa pagpatay si US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton na huling nakasama ng biktima sa batay sa testimonya ng mga saksi. Yeah. So hindi daw not necessarily mag-appear yung apat na witness. Well, yung apat na witness kasi na kunan na ng testimonya. No? At pinanumpaan nila yung affidavit nila sa City Prosecutor's Office. Pero kapag sila'y kinakailangan, syempre, pag itong kasong ito ay masampahan at gagamitin yung testimonya nila, then pwede silang may patawag. Oo. But they left na, di ba? They were part of the... I am not sure if they left because yung five vessels umalis, yung isa na lang natitira. Yeah, yung Pelelu. So I don't know if they're included I in the... think I read an article about it that kasama yung 4 witnesses na to dun sa other 5 ships ba na lumabas last week. So yun yung parang nagiging ano ng mga tayo. Paano nga sila? Babalik pa ba sila dito if they were asked to testify? Well, I think naman babalik naman sila dahil importante yan na may pakita ng Estados Unidos na they are cooperating. Dahil kung hindi sila babalik and material yung testimonya nila sa kaso laban kay Pemberton, di syempre black eye sa US yan. Kailangan nilang good relations sa ngayon. At sa nakita nga natin, ito yung mga tinatanong ng lahat. No? Sabi ng Malacanang, let's look at the bigger picture. No, let's look at the VFA. Pero sa tingin ko, at this point, matagal nang sinasabi natin na kailangan i-review yung VFA. As a matter of fact, as early as 2011. And yung mga senador ngayon, nagtatanong, ano nangyari sa review yan? No? Ano bang ginagawa natin to address yung mga unequal provisions in the VFA? You mentioned Article 5, Article 6, no? Yun nga ang kailangan tignan nga natin. Kasi bakit, sasabihin nga natin, may special treatment ang isang Amerikano sundalo compared to maybe other prisoners. Like you mentioned last week, yung 1 year. No? Na 1 year judicial proceedings. Na kailangan matapos sa isang taon ng judicial proceedings. At kung hindi, baliwala na. No? Anong pinagkakaiba ng isang akusado na Amerikano sa pangkaraniwang akusado dito sa ating bansa or pangkaraniwang dayuang akusado dito sa ating bansa? Bakit may 1 year time limit na ganon, no? Parang yes, we recognize the right of the accused to speedy disposition of cases, pero paano yung mga ibang akusado? No? So yun yung mga kailangan itanong at kailangan malaman kung anong ginagawa ng ating gobyerno para i-address. No, balikan lang natin, hindi naman natin sinasabi bawal magkaroon ng military exercise. But fair lang dapat yung treatment nila. Yung... Kasi pag tayo nagkasala dun sa ibang bansa, parang pinaparusahan agad nila tayo. Pero pag dito, ang luwag-luwag natin, lalo na pagdating sa mga dayuhan. Yun yung parang pinaka-ano nila kung, di ba, yung criminal provision ng VFA. Yung custody. So, kung itanong ko lang, kung halimbawa, let's say, for example, na naayos na natin tong provision na to dito sa VFA na to, hindi naman to masasakop na nung kay, hindi na to retroactive, di ba? Hindi na. Prospective na ito. Kasi under our criminal law, what was beneficial to the accused at the time. So, So, we're doing this in the future na. For the future, So, importante yan. Ngayon, ang tanong, papayag ba ang Amerikano na i-amend? No? Yung provisions na ito. Kapag hindi pumayag, anong gagawin ngayon natin? No? Lulunukin na lang ba natin yung pride natin at sorry. Ganun na lang ba? And I think also nagiging parang maingat tayo. This is my opinion lang, hindi naman sa pangkalahatan to na. Of course, we need US also for our territorial dispute. That's why we're very, I don't know, lenient ba matatawag ang tawag dun sa mga agreement natin with them.
Kaya nga, there was an opportunity nga to, let's say, to address this issue nung pinirmahan nga natin yung EDCA. Ang problema, mukhang yung EDCA, wala talagang nakalagay masyadong maraming provision. With regard to criminal jurisdiction, walang nakalagay. So in other words, ang susundan pa rin dyan, yung Visiting Forces Agreement. Kaya sayang yung pagkakataon na yun. No? Kaya I think iniwasan rin ng ating gobyerno na ipasa sa Senado dahil panibagong treaty yan. So it supersedes the former, no? So ang ginawa, executive agreement para yung magiging ang argument nila pwedeng sabihin ang VFA ang nagdi-dictate kung ano yung relationship ng mga Philippine government and American government with regard to criminal cases.